mapagpalang araw sa ating lahat. Tayo po muling magbabalik sa pag-aaral ng salita ng Panginoon at tayo po ay nasa ika-11 kabanata ng Aklat ng Joshua, kung saan ay ating pong mababasa yung panahon na tinalo ni Josue si Jabin at ang mga kasama nito. Subalit bago po tayo magpatuloy, tayo po muna dumulog sa isang panalangin. Ama naming Diyos, sa makapangyarihan sa lahat, muli po kami lumalapit sa iyo na may pagpapakumbabang puso. Dalangin namin, Lord, ang karunungan na nagbubuhat sa iyo. Bigyan mo kami, Panginoon, ng pangunawa, Panginoon, sa iyong mga salita, na sa ganon kami po ay maging mas malago at mas maging matatag na Kristiyano. Salamat, Lord. We give you glory and honor in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen. Verse 1. Nang mabalitaan ni Jabin, hari ng Hazor, ang ganitong mga pangyayari, nagpasabi siya kay Jobab, hari ng Madon, at sa mga hari ng Simron at Aksaf. Si Jabin ng Hazor ang pinakamakapangyarihan sa hilaga. Kapag malapit nang matapos ang laban, ang pinakamalakas ang huling haharang. Kaya huwag tayong magugulat na sa panahon na malapit na tayong magtagumpay, dyan talaga yung matinding battle, no, na ating nararanasan, no. Ang huling hadlang ay patunay na malapit na ang ating tagumpay. Pinabalitaan din niya ang mga hari ng kaburulan sa dakong hilaga, sa kapatagan ng Jordan, sa timog ng lawa ng Seneret, at sa kapatagan hanggang sa baybayin ng Dor sa gawing kanluran. Nagpasabi rin siya sa mga Kananeo na sa magkabilang panig ng ilog Jordan, sa mga Amoreo, Hiteo at Perezeo. Nagpadala rin siya ng mensahe sa mga Jebuseo na naninirahan sa kaburulan at sa mga Hivita na naninirahan sa paanan ng bundok Hermon sa lupain ng Mispa. So dito makikita natin po na ang kaaway ay nagkaisa mula sa iba't ibang direksyon. So kung dito makikita po natin yung paniniwala ng masasama, no? Pag sila'y nagkaisa ay kaya tayong gupuin. Kaya naman tayong mga Kristiyano, dapat din talaga natin na i-promote ang pagkakaisa. No, kaya nga sabi po ng Ecclesiastes chapter 4 verse 12, sabi diyan, kung ang nag-iisay maaaring magtagumpay laban sa isa, lalo na ang dalawa, no? Ang lubid na may 3 pilipit na hibla ay hindi agad malalagot. So mahalaga talaga yung pagkakaisa para sa tagumpay. Sa buhay natin bilang mga mananampalataya, no, minsan talagang nagsasabay-sabay yung mga problema natin, yung pamilya natin, yung trabaho natin, yung kalusugan natin, pero tandaan natin kung lagi natin kasama si Lord, no, at lagi tayong nagbababad sa kanyang salita, na mas nagkakaroon po tayo ng lakas para lumaban. At sabi nga, hindi tayo lumalaban para magtagumpay, kundi lumalaban tayo kasi tagumpay na po tayo. Kaya kung marami tayong pagsubok o problemang nararanasan, hindi ibig sabihin ay tayo ay talunan, o hindi tayo ibig sabihin po na tayo ay mahina, kundi kabaliktaran nito, no? Kung saan talaga ganito tayo kalakas, kaya mas marami yung pagsubok na lumalapit sa atin or ipinaparana sa atin. Sabi sa verse 4, dumating lahat ang mga haring iyon kasama ang kanilang mga sandatahang lakas, halos sindami ng buhangin sa tabing dagat. Ang bilang ng kanilang hukbo, napakarami rin ang kanilang kabayo at mga karawahing pandigma. Imagine nyo po, no? Minsan ginagamit nila yung kanilang bilang, no? Yung kanilang dami para tayo ay sindakin, no? Like kagaya ng nangyari ngayon dito sa mga taga-Israelita, no po, na kung saan talagang yung dami ang nakakasindak, no? Para takutin sila, para panghinaan sila ng loob. Ayan. And tayo din naman, no, literally tayong mga Kristiyano, no, kapag marami tayong kalaban, marami tayong problema, parang ang hirap-hirap bumangon, no, ang hirap-hirap lumaban, kasi parang ang thinking natin, uubusan na tayo ng lakas, so dun pa lang natatalo na tayo, dun pa lang napanghihinaan na tayo ng loob. Kaya dapat mabago yung mindset natin na the more na dumadami yung kalaban natin, ibig sabihin the more na merong lakas na ibibigay ang ating Diyos. Tandaan natin, si Lord ay nakatingin siya lagi sa atin, nakasubaybay siya lagi sa atin. Kaya the more na tayo ay sumusunod, the more tayong nagiging malakas
dahil sasamahan niya tayo. Verse 5, sabi niya po dito, nagkaisa ang mga haring iyon na pag-isahin ang kanilang mga puwersa at sama-sama silang nagkampo sa may batisan ng Merom upang salakayin ang Israel. Pero niya, pinili pa nila yung open field, no? Para sa kanilang advantage. Ayan, so minsan, dinadala tayo ng kaaway sa lugar ng kahinaan natin, no? Sinusubukan kang ilaban, yung parang sinusubukan niya tayo na makontrol doon sa field kung saan sila mas malakas, kung saan sila mas maraming magagawa. Ano po, tandaan natin, ang laban na hindi mo pinili ay maaaring eksaktong lugar ng tagumpay na ibibigay sa atin ng Diyos. Verse 6, sabi po dito, ngunit sinabi ni Yahweh kay Josue, huwag kang matakot sa kanila. Asahan mo bukas sa ganito ring oras. Lilipulin ko silang lahat para sa Israel. Lalagutan ninyo ng litid upang mapilay ang kanilang mga kabayo at susunugin ang kanilang mga karwahe. Yan, so dito po makikita natin no, may deadline, no? May deadline yung takot kapag nagsalita na si Lord, no? At si Lord, pag siya ay nagsalita, talagang tiyak po ito, no? Tandaan natin yung takot sa ating puso, hindi yan permanente, no? Dahil bukas, sabi nga ng Panginoon, laging may bago, no? Lagi siyang may bagong ibibigay sa ating lakas. Ano po, may habag, may bagong kahabagan, may bagong biyaya, ano po, no? Ang bukas, or may bukas ang Diyos na nakalaan para sa atin, no? Ang pangako ng Diyos ay may oras at may kataparan ito, no? Hindi lang siya nagsasalita na parang wala lang, na parang i-encourage lang tayo. Actually, yung pangako ng Diyos ay talagang tinutupad niya, ano po? Sabi dito sa 7, kaya't sila'y biglang sinalakay ni Josue at ng kanyang mga kawal sa may batis ng Merom. Ayan po, talagang yung obedience is dapat may urgency. Ano po, kailangan talaga yung pagsunod, hindi pa tumbik-tumbik, hindi mamaya na, or bukas na, or magpapalakas muna ako, pag ready na ako, ano? Huwag natin ipagpapaliban yung utos ng Panginoon. Tandaan natin, yung delayed obedience is also disobedience. Is also talagang ganun siya. Kapag nag-delay tayo dun sa ating pagsunod, patunay din niya na hindi talaga tayo sumusunod. Ano po? Kaya naman talaga yung agarang pagsunod, agad nating nararanasan din yung tagumpay at comfort ng Panginoon. 8. Pinagtagumpay ni Yahweh ang mga Israelita, hinabol nila ang mga kaaway hanggang sa Dakilang Sidon at sa Mesrefot Mayim sa gawing hilaga at hanggang sa libis ng Mispa sa gawing silangan. Nagpatuloy sa labanan hanggang walang natirang buhay sa mga kaaway. Ginawa sa kanila ni Josue ang utos ni Yahweh. Pinilayan niya ang mga kabayo at sinunog ang kanilang mga karwahe. So makikita natin dito na pinutol nila yung litid ng kabayo. Saan ito yung kanilang source ng future defense. Ano po? Kaya makikita natin dito, hanggat hindi natin pinuputol yung mga bagay, no, na magbabalik sa atin sa kasalanan, no, yung magbabalik sa atin sa matinding pagkatalo, is talagang laging may banta. Kaya kung ayaw mong matalo, kung ayaw mong magapi ng isang matinding sitwasyon, no po, kailangan talaga natin naputulin, no, ang source nito, no, o ang nagiging kasangkapan nito, no, para tayo po ay ma-defeat, no. Ganun yung ginawa ni Josue at yun ang bili ng Panginoon na putulin, no, kasi yung kanilang mga kabayo, yan yung kanilang para mas malakas sila, mas advantage sila, no. So yun yung ginagawa. Kaya naman sabi ni Lord, putulin niyo yung litid, no, para ito ay hindi na maging lakas pa nila or makatulong sa kanilang pakikipaglaban. Kumbaga, ito pa lang maging sagabal na ito sa kanilang pakikipaglaban sa mga Israelita. So, ganun din po sa atin, mga kapatid, no, yung mga bagay na pwedeng maging tulay para mas madali tayong magupo, ay dapat po ay pinuputol natin ito, no. Nakikipag-disconnect na tayo dun sa mga dati nating ginagawa na nagiging sanhi pa ng mas matinding kasalanan sa ating part. And pagkatapos, bumalik si Josue, sinakop ang Hazor at pinatay ang hari roon. Nang panahong iyon,
Ang Hazor ay kinikilalang pinakamakapangyarihang lungsod ng mga kahariang iyon. Sinunog ng mga Israelita ang lungsod at pinatay ang lahat ng taga roon, walang tinira ni isa man. Natalo ni Josue ang lahat ng mga haring iyon at sinakop ang kanilang mga lungsod. Pinatay niyang lahat ang mga tao roon gaya ng iniutos ni Moises na lingkod ni Yahweh. Maliban sa Hazor na sinunog ni Josue, hindi sinunog ng mga Israelita ang mga lungsod na nasa burol. So dito po tinanggal ang headquarters ng kaaway, no? Tandaan natin, hindi po sapat ang behavior change, no? Kailangan ng heart change, no? Wasakin ang ugat, hindi lang ang bunga. Kasi ito po talaga yung nakaka-recover pa sila, no? Kapag meron pa silang lugar kung saan pwede pa silang magtago or pwede pa silang mag-recover, no? Kung hindi natin sisirain ang pinagmulan, babalik at babalik yung problema, no? Kaya ganun din po yan sa ating buhay, mga kapatid. Ano po? Verse 14, yun po, sinabi, sinamsam ng mga Israelita ang kanilang mahahalagang kagamitan at mga baka. Ngunit pinatay nila ang mga tao roon at walang itinirang buhay. Ito ang utos na ibinigay ni Yahweh kay Moises at ibinigay naman ni Moises kay Josue. Tinupad ni Josue ang lahat ng iniutos ni Yahweh kay Moises. So walang selective obedience, no? Ay, ito lang dapat kasi ito lang yung kaya ko, or ito lang yung sa tingin ko ay magaan sa puso ko, ito lang akong komportable, or ito lang yung pabor sa akin. Wala pong ganun. Pag sinabi ni Lord, dapat wala tayong pipiliin, kundi dapat lahat ng sinabi niya kay ating susunod. Though, tayo po ay may mga weaknesses, meron tayong mga limitation, pero lagi kapag tayo na kay Lord, siya pa rin yung magbibigay sa atin ng lakas para magawa natin yung kanyang ipinapagawa. Obedient sa gusto mo, hindi sa ayaw mo, no? Sometimes ganun tayo, no? Nagiging obedient tayo kasi gusto ko to, ay maganda to para sa akin. Pero pag ayaw na natin, parang ang hirap-hirap gawin. Kaya tandaan natin, yung partial obedient is total disobedience, no po? Ang pagpapala ay nasa buo, hindi sa kalahati. Ayan po. So sabi dito sa 16, sinakop nga ni Josue ang buong lupaing iyon, ang kaburulan at ang mga nasa paanan ng bundok na nasa hilaga ng timog, ang buong saklaw ng Goshen at ang tuyong bahagi sa katimugan nito, pati ang kapatagan ng Jordan. Buhat sa bundok na halak paahon sa Shir hanggang sa Baal Gad sa kapatagan ng Lebanon sa may paanan ng bundok Hermon ay nasakop lahat ni Josue at pinatay ang kanilang mga hari. Matagal ding dinigma ni Josue ang mga bansang ito. Walang nakikipagkasundo sa Israel ang mga Hivita na ninirahan sa Gibeon. Pinahintulot ni Yahweh na mahigpit silang makipaglaban sa mga Israelita upang walang awa silang lipuling lahat at matupok ang kanilang mga lungsod ayon sa sinabi ni Yahweh kay Moises. Ayan. So, ang matigas na puso ng mga hari ay nagdala ng hatol sa kanila. Ano po? Kaya makikita natin dito yung paulit-ulit na pagtanggi sa Diyos ay nagiging katigasan ng puso. Ano po? Huwag ipapagpaliban ang ating pagsuko sa Panginoon, ng ating repentance, no? Yung ating pagbabalik loob, no? Ang ating pagsisisi, no? Ang tinanggihang biyaya ngayon ay maaaring maging hatol sa bukas, no? Yung biyaya ngayon ay binibigay sa atin, pag yan ay tinanggihan natin, pwedeng sa araw ng bukas maging hatol ito sa atin. Ano po, yung kagaya ngayon, yung salvation ino-offer sa atin, pag tinanggihan natin yan, pagdating ng araw, yung tinanggihan mo na yan, yan din yung bagay na kailangan mo, pero hindi na yan sa'yo ibibigay. Ano po, kaya tandaan po natin, kailangan natin talaga lagi lumapit sa Panginoon. So, verse 21, ng panahon ding iyon, sinalakay ni Josue ang lahat ng mga higante na tinatawag ng mga Anaseo sa kaburulan ng Hebron, Deber, Anab, sa lahat ng kaburulan ng Juda at Israel sila'y nilipol niya. Kaya't walang natirang Anaseo sa lupain ng Israel. Sa Gaza, sa Gat at sa Asdod lamang may natirang ilan. Ayan yung mga dating kinatatakutan, ano po ay natalo na ngayon, no? Kaya pag nabasa natin sa Numbers chapter 13, ito po yung mga kinakatakutan nila, pero still, no, yung ngayon ay natalo nila. Kaya wala tayong dapat lapitan or
wala tayong dapat pagkatiwalaan kundi si Lord, kasi siya talaga yung pinakamakapangyarihan sa lahat, na kahit yung pinakatingin natin ay pinakamagaling at pinakamatapang, pinakamalakas, ay wala yan sa Panginoon. Kaya kapag sa tao po tayo nagtiwala, sa tao lang tayo natakot, no, pagdating ng araw mapapahiya tayo. Pero kung kay Lord tayo lalapit, kay Lord tayo magtitiwala, kay Lord tayo susunod, hindi niya tayo pababayaan. Yung mga takot natin noon, yung mga kinakatakutan natin noon, kapag hinarap natin ito kasama si Lord, no, sigurado po tayong magtatagumpay. So, sabi sa 23, sinakop nga ni Josue ang buong lupaing iyon tulad ng sinabi ni Yahweh kay Moises at ipinamahagi sa bawat lipi ng Israel upang pagkati-hatian ang lahat ng bumubuo sa bawat lipi. Pagkatapos nito, namuhay na ng mapayapa ang mga Israelita sa lupaing iyon. Ayan, sa may kapangyarihan pagkatapos ng pagsunod. Ayan po. So makikita natin, no, may pahinga pagkatapos ng pakikipaglaban at ang kapayapaan ay bunga ng buong pusong pagsuko sa Panginoon. Ano po? Ang kapahingahan ay hindi ini-enjoy ng tumatakbo sa utos ng Diyos. Hindi ma-enjoy kapag tayo ay tumatakbo lagi tayo dun sa iniatas ni Lord, no, wala tayong kapayapaan sa ating puso, and even yung kagalakan hindi natin yan matatamo. Kaya makita natin dito, no, sa chapter 11 na yung laban na sinimulan ng Diyos, no, ay kanyang tatapusin, no, para sa ating ikabubuti, para makamtan natin yung kapayapaan at yung kagalakan. Kaya sa bawat laban natin, no, wala tayong ibang sasampalatayanan, no, wala tayong ibang sasandigan kundi ang ating Panginoon, sapagkat siya ang Diyos na hindi nang iiwan, no, hindi siya nagpapabaya. Kaya sana po napagpala tayo at may natutunan sa chapter na ito. Muli, pagpalain tayo ng ating Panginoon at tanging kay Jesus lang ang papuri.